Ilang taon na ang issue tungkol sa agawan ng teritoryo ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Kahit na malinaw at naisabatas na sa court na atin talaga ang West Philippine Sea, ay hindi pa rin tumitigil ang mga insect na ito sa pagkamkam ng mga natural na yaman ng ating karagatan. At patuloy pa rin nilang ginigipit ang mga kawawang mga mangingisda natin. Ang nakaraang administrasyong Duterte ay tila walang nagawa upang maipaglaban ang ating teritoryo. Bagkus ay hinayaan lamang na magtayo ng mga base ang mga insect na ito sa teritoryo ng ating bansa. Dahil dito ay samut-saring pambabatikos ang inabot ng nakaraang administrasyon dahil sa pagiging incompetent nito sa isyu ng agawan sa West Philippine Sea. Tila umurong ang itlog ni Duterte at hinayaan na maghari-harian ng mga insect na ito sa ating karagatan. Hanggang sa abutan ito ng panibagong administrasyon, ang Administrasyong Marcos. Nakakatuwa dahil sa nakalipas na buwan ay umani ng positibong reaksyon ang Administrasyong Bongbong Marcos mula sa mga mayang Pilipino sa aksyon ito ukol sa isyu ng West Philippine Sea. Lumabas sa tala mula sa social weather station na umakyat ang satisfaction rate ng Pangulo dahil sa mga pahayag nito at mga aksyon ukol sa West Philippine Sea. Narito ang ilan sa mga hakbang na ginawa ng ating administrasyon sa isyu ng West Philippine Sea. Kamakailan lamang ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang executive order na nakatuon sa pagpapalakas ng maritime security at domain awareness ng bansa bilang pagtugon sa kamakailang mga agresibong banta ng China sa West Philippine Sea. Ang Executive Order No. 57 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong March 25 ay inilabas sa media nitong nakaraan lamang. Binigyang diin dito ang pangangailangan para sa maritime security at maritime domain awareness dahil sa seryosong hamon na nagbabanta sa integridad ng teritoryo ng bansa at sa mapayapang pamumuhay ng mga Pilipino. Sa kabila ng mga pagsisikap na isulong ang katatagan at seguridad sa ating maritime domain, ang Pilipinas ay patuloy na humaharap sa iba't ibang mga seryosong hamon na nagbabanta hindi lamang sa teritorial na integridad ng bansa, kundi pati na rin sa mapayapang pamumusaysay ng mga Pilipino, kabilang ang kanilang pangunahing karapatang mamuhay sa kapayapaan at kalayaan, malaya mula sa takot at pangamba ng karahasan at pagbabanta, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang pahayag na inilabas ng Presidential Commission's Office. Ang pagpapalakas ng maritime security at domain awareness ng bansa ay kinakailangan upang komprehensibong matugunan ang mga cross-cutting na issue na nakakaapekto sa pambansang seguridad, sovereign rights at maritime jurisdiction sa malawak na maritime zone nito. Sa ilalim ng Executive Order, ang National Maritime Council, dating National Coast Watch Council, ay itinalaga upang gumawa ng mga patakaran at mga estratehiya para sa maritime security at domain awareness framework ng bansa. Siyempre, kasama na dito ang mabusising mga sistema at hakbang sa posibleng sigalot na maidudulot nito sa dalawang bansa. Inatasan din ni Marcos ang NMC na gumawa at maglabas ng mga alituntunin para sa pagpapatupad ng Executive Order No. 57 na maipapatupad kaagad pagkatapos itong mailathala sa Official Gazette o isang pahayagan ng pangkalahatang sirkulasyon. Ang National Maritime Council ay bubuuin ng mga pinuno ng mga sumusunod na ahensya ng gobyerno: ang Department of National Defense, National Security Advisor, Department of Agriculture,
Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources, and Department of Foreign Affairs. Kasama rin sa konseho ang mga kalihim ng Department of Finance, Department of the Interior and Local Government, Department of Transportation, Solicitor General at Director General ng National Intelligence Coordinating Agency. Kalakip din sa National Maritime Council ang National Task Force for the West Philippine Sea na nilikha sa pamamagitan ng Executive Order No. 94. Sa kabilang banda naman ay nakikita natin ang kaibahan ng nakaraang administrasyon. Oh boy! Tila ba hindi sila naaalarma dati na kinakamkam ng China ang mga natural na yaman mula sa West Philippine Sea? Bakit kaya nila hinayaan dati ang China na maghari-harian sa ating sariling karagatan? Dahil dito ay marami tuloy ang mga Pilipino ang nawala ng respeto sa Administrasyong Duterte dahil sa pagiging incompetent nito sa isyu ng West Philippine Sea. Isipin mo kapatid, ninanakawan tayo ng ibang lahi sa sarili nating bakuran at hinayaan lang ito ng nakaraang administrasyon. Dagdag pa ang mga trauma na naidulot sa ating mga mangingisda dahil sa pinagmamalupitan sila ng malalaking barko ng China. Nakakalungkot, hindi nga ba? Binubomba sila ng water cannon at tinatakot na saktan kapag hindi umalis sa karagatan na pilit nilang inaangkin. Paano ito nasikmura lahat ng nakaraang administrasyon? Nakakahiya. Nakakapanlumong isipin na tila ba ang mga mangingisda pa natin ang namamalimos mula sa ating sariling karagatan. Makikita natin talaga kung sino ang mas may puso para sa ating kasarinlan at sariling teritoryo. Kitang-kita kung sino ang gumagawa ng paraan upang ipaglaban ang ating karagatan para sa ating teritoryo. Bukod dyan mga kapatid, ay nagbitaw na rin ng salita si Pangulong Bongbong Marcos o warning sa China nitong nakaraang conference nila na kapag may isang mangingisda ang napinsala o namatay dahil sa katarantaduhan nila ay di malayong magkaroon ng digmaan ng ating bansa at ang China. Ito ang dahilan kung bakit tila umalma ang China sa West Philippine Sea. Alam nila na ang mga Marcos ay may isang salita at matatapang. Hanggat maaari ay dadaanin kayo sa diplomatikong usapan. Pero kapag sumobra na talaga, ay talagang ipaglalaban ang karapatan ng mga Pilipino. Kahit na ang katumbas nito ay ang paggamit ng armas pandigma. Ano ang masasabi mo kapatid? Aproba sa iyo ang mga aksyon ng gobyerno sa issue ng West Philippine Sea? Oh boy! Just comment down below kapatid at ito ay aming babasahin. Maraming salamat.